po. Magandang umaga po mga Batang Maynila. Ako po si Atty. G.B. Bondo. Maraming salamat sa inyong palakpakan na pwede niyo pang lakasan. Alam niyo po yung napangasawa ko, no? Kinikwento ko dun sa likod kanina mga taga District 1. Yung napangasawa ko ng February 2 lang, taga District 1 yan sa Wanlo na yun. Kaklase ko yun sa law school kasi niligawan ako. Pinagbigyan ko na. Taga yan, gagalangin. Gagalangin. Kamusta naman po kayo? Kumakain pa ba kayo? 3 times a day? Kamusta po ang mga presyo ng bilihin sa Maynila? Mahal ba? Kayo Mabudol kayo Hindi. Ang PDP laban, wala na akong plastikan. Duterte yan. Kaya kung meron mga kontra kay Duterte, mahirapan kayong iboto kami. Ang PDP laban, Duterte. At ang Duterte po, may mga best of the Duterte principles. Ano ba naalala niyo po sa mga Duterte principles? Anti-corruption, anti-criminality, anti-drugs. Tatlo lang. Magtalo kayo tungkol sa ICC, magtalo kayo tungkol sa ekonomiya, tatlo lang yan. Anti-corruption, anti-criminality, anti-drugs. Napakasimple, di ba? Kami po, ang focus ko, kasi syempre si Bato, anti-criminality yan. Anti-drugs, di ba? Kami po, marami sa amin abogado, anti-corruption ang talagang tinututukan namin. Okay. Aaminin ko po sa inyo, nagbago ng konti ang plataforma ko. Tao lang naman ako Noong una, yung anti-corruption, tinitingnan ko pa kung ano kaya yung magandang pwedeng gawing bureaucracia para sugpuin ang korupsyon. Anong klaseng ahensya ang kailangan gawin? Tama? Pero nung nakita ko po yung 2025 budget, naliwanagan na ang buong bayan na ang ugat ng korupsyon ay ang budget. Wala na pong iba. Wala na pong ibang problema ang bayan na to kundi ang budget. Alam ko po, sasabihin nyo, hindi yung inflation problema natin. Budget. Hindi kasi yung mga confidential pa. Budget. Paano yung West Philippines? Budget. Biniwasan nga ng 15 billion yung AFP Modernization Act. Nasa gitna tayo ng gera, babawasan mong budget ng AFP Modernization. Budget. Saan po nilagay yung budget? Alam niyo naman, di ba? Sa ayuda. Sa ayuda po nilagay. Okay. So ano po ang problema natin? Napakadami. Gutom, inflation, di ba? Peace and order. Lahat po ang solusyon budget. Paano solusyonan ng budget? Ito na po ang sana tandaan ninyong sinabi ko sa araw nito. Ang eleksyon ang solusyon. Ang eleksyon ang solusyon. Kasi po, yung budget, paramihan lang talaga sila dyan. Paramihan ang boboto. Kung ang oligarkiya po ang nakaupo doon sa Kamara de Representante at sa Senado, kanino po papabor ang budget? Di siyempre si oligarkiya din. Isang huling kwento po. Nung Lunes, nagpunta po kami sa Ombudsman. At ako po ay co-complainant ni Speaker Pantaleon Alvarez. Kami po ay naghain ng reklamo laban kay Speaker Martin Romualdez. Naghain po kami ng graft and corruption case tsaka falsification of legislative documents. Diba? Nakakalito po ba? Nalilito ba kayo sa sinasabi ko? Baka ako boring Kasi technical nga. Kasi nga, from a legal point of view, ganun po tayo niloloko. Ano po ba nangyari sa 2025 budget? Sa madaling sabi,
hindi dumaan sa tamang proseso ang budget natin. Sino po ba mga abogado dito? May mga abogado po ba? Kasi dun sa likod may panyero akong nakilala eh. At sa lokal po, alam niyo naman po kung paano pinapasa ang budget. Ang problema po natin, yung budget na ginawa ngayon, puro blanco. Nabalitaan niyo ba yung mga blanco? Okay. May blanco at may nagpuno. Hinahanap natin kung sino yung nagpuno. At ayon po sa mga legal principles, ang nakikita lang po natin na posibleng nagpuno niyan ay yung mga nakaupo. Binago po nila yung mga merong budget, tinanggal nila, siniro nila, blanco, at sila ang naglagay. Ito po ang baka hindi nyo alam, ha? Bago po kayo antukin, dahil napaka-technical ng budget, pero kailangan ko po kayo kausapin ng diretsyo. Ano po ba yung mga dinagdag bawas nila? Anong mga departamento? Dalawa lang po yung main. Department of Agriculture, tsaka National Irrigation. Naunawaan niyo po ba yung implikasyon nito? Hindi po ako naghahanap ng palakpakan, ng sigawan, kahit boto, hindi po ako naghahanap. Naghahanap po ako ng tenga. Makikinig sa akin. Kahit hindi niyo ako boto, okay lang po. Pero marinig niyo, sana marinig niyo. Ang pinawasan at pinaglaruan ng budget, agriculture, irrigation. Naririnig niyo po ba ako? Tapos mag-uusap tayo, bakit gutom ang Pilipino? Bakit wala nang magsasaka? Naririnig niyo po ba ako? 241 billion under our noses. In-insert, pinaglaruan, nilagay sa mga kung ano-anong peking makinarya, peking irigasyon. Nag-file ako ng kaso. Tapos sasabihin nila, suka kami. Wala daw kaming kayang gawin. Anong ginawa nyo? Wala pa kayong ginagawa. Ako, nag-file ng kaso sa ombudsman, maliit na tao, pwede akong barilin ng kung sino man dyan. Wala akong pakialam. At hindi po ako nagtatapang-tapangan. Ang sinasabi ko po ganito, puro tayo sat-sate. Ayaw natin ng korupsyon. Pero walang nagpa-file ng kaso. May ikukulong sa Kongreso. Hoy, mali yan. Ba't kinukulong sa Kongreso? Wala namang nagpa-file ng habeas corpus. Wala po tayong ginagawa. So kayo po, ano po ang dapat nyo gawin? Ang eleksyon ang solusyon. Maglagay po kayo ng PDP laban straight. Straight. Sabi nila, ang PDP laban daw para lang pinabili ng suka. Ano po ba yung suka? Di ba maasim? Maasim. Ano yung A sa asim? Abogado. Puro abogado kami. Atty. JB Hinlo, maaari ko po kayong patayuin. JB Hinlo, abogado. Atty. Raul Lambino, abogado. Nung nasa eskwela ko, inaaral Lambino versus Comelec tungkol sa changing the Constitution. At kasama namin si Atty. Rodante Marcoleta, kilala niyo naman yung si Congressman Marcoleta, abogado yun, at si Atty. Vic Rodriguez. A, abogado. Ano yung S? Sa asim, S. Sundalo. Si Pato. O ano yung I? Inspirasyon. Inspirasyon. Inspirational leader. Sino yun? Ipe Salvador. Ipe. Letter I din. Philip Salvador. Inspirasyon ng marami. At si Pastor Kibaloy. Inspirational leader. At huli sa lahat, M. Ano yung M? Malasakit. Bongo. Na ngayon, inukuhaan na rin ang budget. Pero pinaglalaban pa rin ni Bongo na manatiling buhay ang malasakit. Hindi nila makukuha ang malasakit sa atin. Sa pagwawakas po, ito lang po ang hinihingi ko. Hindi po ako humingi ng boto. Marami pong iba, style nila yun, okay, I respect that. Ang hinihingi ko po, kilalanin niyo po kami.
Kasi po, sinasabi ko po sa inyo, kitang-kita namin, kahit hindi abogado, pero kami po, nagkataon, mga abogado kami, kitang-kita namin kung paano binabalahura ang budget natin at saan kinukuha sa pagkain. Kaya huwag na kayo magtaka kung bakit mahal ang presyo ng bilihin, kung bakit hindi na tayo nagtatanim ng sarili nating palay, at kung bakit gutom na ang mga anak ninyo. Pupunta kayo sa grocery, may dala kayong 1,000, paglabas nyo, wala kayong dala kundi supot. Kahapon may kausap po ako, no? Yung aking matagal ng kadi, pero hindi ako nag-got, no? Kadi ko yun, nagpunta sa akin, kasi humingi ng mga tarpaulin. Tapos sabi niya, sir, dapat kayo manalo. Kasi binibigay niyo sa amin dati pag naglalaro kayo, pag uwi namin, talagang bigas lang ang naiuwi namin. Wala na rin mabili ang 1,000 na ka-DP. Ang ninanakaw po sa atin, diretso po, galing sa agrikultura. Tapos pinapatay na po nila yung industriya natin ng mga magsasaka. Wala nang gustong magsaka, wala nang gustong gumawa ng pagkain. Tayo po ay nag-aangkat ng bigas. Nag-aangkat tayo ng bigas. Ang dami nating lupa, nag-aangkat tayo ng bigas. Sa huli ko po mensahe, ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Ang PDP laban ay Duterte. Anti-crime, anti-drugs, pero higit sa lahat, anti-corruption. At ang solusyon sa korupsyon ay eleksyon. Maraming salamat po. Maraming pong salamat, Senator Attorney Jimmy Bondo. At i-welcome po natin ang pagdating po